Napapadalas ata ang pagsugod sa hospital nitong taong 'to. Hindi ho natin alam kung sino 'tong taong 'to at mamaya, malalaman natin 'no, nasa dulo ng video natin na 'to 'no, kung sino 'tong dinala na naman sa St. Luke's at parang, mukhang nag-50-50. Eto na ba ang inaantay ng lahat? Eto na ba ang inaantay ng lahat dahil masyado ka ng makasalanan? At ayun 'no, salamat kay Banat Bay dito sa aming sombrero na Banateros for Sara Duterte. Siyempre, ngayon pa lang ay susuotin na ho natin iyan dahil yan po ay isang 100 trillion or trillion support kay Vice President Sara Duterte. The future president in the Philippines. Yehey! At eto nga po pala, idagdag na rin natin pag-usapan natin dito etong matapang na pahayag ng 18 ex-marine mapatungkol sa kanilang mga pasabog. So ano nga bang matapang na pahayag na ito at talagang nagtitrending, nagbabiral sa iba't ibang social media platform kahit Facebook, TikTok at Instagram at anything else. Napag-uusapan po ito. Yun nga lang, marami pong mga senador ang tumututol ngayon. Bakit kaya? No? Kayo din ba mga banateros, mga kabiyaya, napapaisip kayo kung bakit kaya tumututol itong ibang mga senador mapatungkol dito sa 18 ex-marine na ito? Syempre, kailangan nating malaman yan bakit sila tutol. At sinasabi nga nila na sayang daw sa oras ito. So, syempre, bago yan, huwag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page na JG Banateros at ang aking TikTok account na J Guevara. Syempre, itong YouTube na rin, paki-like and share. Alam nyo, hanggang ngayon po sinasabutahi pa rin po ang mga channels ng channel ng mga Banateros Brothers at hindi lang yan, pati sa ibang mga DDS vlogger ay sinasabutahi. Oo, kaya yung pag-share nyo po sa inyong mga social media platform na itong mga video namin napakalaking tulong po niyan para sa aming mga channel dahil hindi naman ho tayo bayarang vlogger. Dito lang ho kami din kumikita sa YouTube. At isa pa ho, malalaman po ng iba pa nating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga mahal nating hero abroad sa mampanig ng mundo, yung tunay na balita na nagaganap sa bansa natin. So, syempre, dito muna tayo mga banateros, no? Eto na ang una nating pag-uusapan. Etong ginagawa na naman nilang diversional tactic. At ngayon ay si Pastor Apollo Siki Buloy na naman ang kanilang pinag-iinitan. Kaya nga dito si Jun Nabines may nasabi at marami ding mga Pilipino ang nakakapagtanong na bakit ganito ang ginawa kay Pastor? Samantalang ang daming mga politikong mga kurap. O eto bakit asset ni Pastor Kibuloy at KOJC ang napris? She is not a government official. Dapat i-freeze yung mga nakakatanggap ng mali-maleta. That's true. Totoo po yun. Totoo po yun, no, na dapat talaga, bakit kaya gano'n, no? Yung mga katulad niyan, yung mga senador, mga congressman na itinuro ni Saldico, itinuro ng 18 Marines at ng iba pa na tumatanggap ng mga nawawalang pera na pondo sa bansa natin, bakit hindi napiprease yung mga account nila? Samantalang itong KOJC na isang relihiyon na mas nakakatulong pa nga ho, mas dihamak na simulat sa pool noon
nakakatulong na tong KOJC, etong si Pastor sa iba't iba pa nating mga kababayan. Pero sila yung pinag-iinitan. Ito na naman nga po ay isang diversional tactic na naman nila. At gusto nilang tabunan na naman at ginagamit na naman nila si Pastor o ang KOJC para matabunan yung kanilang issue na dapat ay yun ang talagang tuunan at yun ang pansinin ng taong bayan. Tsaka ito maipaliwanag ko lang sa inyo. Si Pastor po wala po yung bank account. Wala po siya. Lahat, ulitin ko po, lahat po ng nakikita ninyo na i-vlog namin, na ipalabas sa DCIR, sa SMNI, sa mga social media platform ng SMNI, lahat po nung nakikita nyo ay yan po ay pagmamay-ari ng buong KOJC compound, buong KOJC member. Or buong KOJC religion. No, sila po lahat po sila nagmamay-ari niyan. Wala po ni isang property or mga sabihin na nating mga kagamitan na nakapangalan kay Pastor. So doon pa lang masasabi natin talaga na kung sinasabi nilang mapang-abuso or etong si Pastor ay may kasamaan na pag-uugali, bakit hindi sa mga pangalan niya naka-credit itong mga ari-arian na ito. Katulad na lang yung Glory Mountain, sobrang laki ng Glory Mountain, sobrang ganda. Prayer Mountain, ganun din. Wala hong nakapangalan diyan kay Pastor para lang ho sa kaalaman ng lahat. Kaya ko ito sinasabi sa inyo kasi 'di ba, talagang tumatak sa isipan ng iba diyan na itong si Pastor ay yan nga, yung mga bilyonaryo, gito ganyan. Oo, mayaman talaga ang KOJC, pero at mayaman ang KOJC sa mga membro nila, pero hindi yan inaangkin or pagmamay-ari lamang ng iisang tao, kundi sila ho lahat ang nagmamay-ari niyan. Yun po yung katotohanan diyan. So ito matagal na ho at ang nakakaano pa ho dito, ang nakakatawa ho dito, napakatagal na ho nito. Simulat sa poll na ginipit nila ang KOJC, ipinris nila po agad yung account nun. Kaso nagugulat tayo sa ibang mga mainstream media na inilalabas na naman to. So yun nga ay matatawag nga nating diversional tactic na naman, no, para dito na naman tumuon ang atensyon ng ibang mga Pilipino. Pero ang kinagandahan, yun yung kinagandahan dito dahil kahit anong gawin nila na paninira sa KOJC or kay Pastor, talagang naging iba ang pananaw na nakilala si Pastor, na natuwid yung mga maling pagtingin kay Pastor or maling pag-aakala kay Pastor, lahat yun natuwid, no, dahil nga doon sa nangyari na yon. Kahit kami mga Banateros, isa kami sa mga matatawag na haters ni Pastor Apollo Kibuloy, pero nung nalaman namin, natuklasan namin ng lahat, sobra po yung pagsisisi at talagang parang hindi nga namin alam kung bakit namin nagawa yun, pero sobra. Kung sa tulong, biro niya, ito pa pinakamaganda. Lagi nyo nakikita ang KOJC sa iba't ibang panig ng Pilipinas sa oras ng pagtulong. Partida po, naka-freeze ang account nila niyan, 'di ba? Naka-freeze yung account. Ganun nga talaga sila. No, hindi talaga mawala sa kanila yung pagtulong sa kapwa. At simulat sa pool hanggang ngayon, na kahit ginipit, binaboy, binalasubas sila ng administrasyon, di hamak na mas may naitutulong pa sila sa administrasyon. Ganyan po, ayan po ang katotohanan dito. Kaya kayo, mga kababayan, wag ko kayong magpalin lang diyan sa mga napapanood nyo at nababalitaan nyo lamang. Kailangan natin talaga na mag-research pa rin talaga. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay,
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong